Ito ay isang ordinaryong Martes, ang isa sa mga natunaw sa nakagawiang, nang ang orasan ay nagpakita ng 3 oras 17 minuto, at ang aking laptop screen ay nagliliwanag ng isang abiso na magbabago sa lahat. Sa labas, ang kalangitan ng Moscow, kulay, abo at mabigat tulad ng isang masa na kumot, ay tumugma sa malamig na kape na aking hinaplos habang sinuri ko ang mga ulat ng quarterly. Ito ay pagkatapos na ang isang bagong file ay lumitaw sa Yandex disk na ibinahaging folder, isang Black Sea Cruise reservation sa pangalan ng aking asawa, si Dmitry Trofimov. Hindi lamang ang anumang cabin, ngunit isang luho na suite na may isang balkonahe ng Pransya sa barko ng Knyaz Vladimir, isang 5 araw na ruta ng paradisyakal na may tiyampag sa pagdating, dinner at spa treatment para sa dalawa. Detalye, sa tabi ng kanyang pangalan, isa pa ang nagniningning tulad ng isang kutsilyo sa dibdib, Victoria Rudneva. Hindi ako tumulo. Ang aking mga kamay ay hindi umiling. Isang bagay sa loob ko na tahimik na nabasag, tulad ng tinunaw na baso na nagpapatibay sa ilalim ng tubig ng yelo. 15 taon ng pag-aasawa at biglang lahat ay nakakuha ng isang matalim, halos hindi mabata na kalinawan. Sinuri ko ang bawat linya ng reserbasyon na may katumpakan ng isang siruhano, pag-alis mula sa Sochi sa susunod na linggo, kung kailan dapat na nasa Petersburg para sa Economic Forum. Cabin 404, ika-4 na kubyerta, kanang bahagi. Ang lahat ay masalimuot, paglilipat, restaurant, kahit na oras ng paglilibot. Isang nobelang hindi niya nakatuon sa akin sa isang dekada. Sa kanyang kaarawan noong nakaraang taon, ang kanyang iregalo ay isang spa voucher na binili ng kanyang sekretarya, syempre. Late na ako sa opisina, huwag maghintay, sabi ng mensahe na natanggap ko 1 oras bago. Dry, impersonal, na walang isang tipag, ibig honey. Pagkatapos ng lahat, matagal na siyang nagsusulat. Bumangon ako at pumunta sa aming silid. Ang kanilang mga demanda, na may linya tulad ng mga sundalo sa isang aparador, madilim na kulay, abo, navy asul, itim, mga star na kamiseta, kurbatang sa mga espesyal na hanger. Bigla, ang matagumpay na hitsura ng ehekutibo ay tila sa akin tulad ng isang murang kasuutan, isang set para sa isang play kung saan ako, nang hindi na pagtanto ito, ay naglalaro ng ingnu. Nais kong rip ang lahat sa mga istante, gupitin ang kanyang paboritong brownie, ngunit tumigil ako. Isang ideya ang bumubuo sa aking ulo. Nag-vibrate ang cellphone. Isa pang update sa cloud. Sa oras na ito, isang larawan, isang batang blonde, sa lace lingerie, na nag-posing sa harap ng isang salamin sa isang angkop na silid. Ang mga tag ay nakabitin pa rin mula sa mga strap. Hindi ako makapaghintay hanggang sa makuha mo ito sa akin sa aming paglalakbay. Binibilang ko ang mga oras. Agad kong nakilala si Victoria Rudneva, ang bagong direktor ng relasyon sa customer sa kumpanya ng aking asawa. Ang parehong isa na iginiit niya sa pag-imbita sa aming hapunan sa Christmas na tumingin sa akin ng isang ngiti ng disgist na awa, na parang ako ay isang bagay na maaaring magamit. Pagkatapos ay naalala ko, 3 buwan na ang nakalilipas sa kaganapan sa Barvikha, ipinakita ni Victoria ang kanyang singsing sa pakikipag-ugnay na uusapan ang non-stop tungkol sa seremonya na schedule para sa Hunyo. Binuksan ko si Kontakte. Ang kanyang profile ay puno ng mga larawan ng isang nagliliwanag na nobya na may mga hashtags tulad ng #happybride at #countdown. At narito siya, Andrei Korniv, ang kanyang kasintahan, tagapagtatag ng isang promising startup mula sa Skolkovo, ambisyoso, puno ng mga motivational post at larawan sa mga yugto ng kumperensya. Kabilang sa mga ito, isang kamakailang post, ang paglipad ng solo para sa isang katapusan ng linggo ng dagat bago ang kabaliwan ng kasal. Kailangan kong muling magkarga ng aking enerhiya upang magsimula ng isang bagong buhay. Ang mga petsa ay tumugma ng perpekto. Ang mga piraso ng puzzle ay nahulog sa lugar. 2 idiots ang nagtaksil, ako at ang negosyante na iyon. 2 mais, ang aking asawa at ang kanyang kinobya. At isang solong paglalakbay kung saan magkikita ang 4 sa amin, nakulong sa parehong puwang. Binuksan ko ang website ng kumpanya ng pagpapadala. Sa loob ng 20 minuto, dumating ang kumpirmasyon, cabin 406, ika-4 na kubyerta, kanang bahagi. Sa tabi mismo ng kanilang D-Love Nest.
Minsan ang universo ay nagtatanghal sa amin ng mga pagkakataon na perpekto na ito ay isang kasalanan na huwag samantalahin ang mga ito. Natagpuan ko ang corporate email ni Andre sa website ng kanyang kumpanya. Sumulat ako ng diretsyo sa punto, Andre, agarang kailangan nating makipag-usap. Ito ay tungkol sa iyong kasintahan, si Victoria Rudneva, at ang aking asawa na si Dmitry Trofimov. Plano nila na ay pupunta sa isang cruise magkasama sa susunod na linggo, habang naglalakbay isa at siya ay dapat na nasa St. Petersburg. Inilakip ko ang mga resibo. Maaari kitang makilala bukas, sa isang oras na pinakamahusay na gumagana para sa iyo. Walang luha, walang drama. Napanood ko lang ang naihatid at basahin ang mga marka na lumitaw, na sinusundan ng 3 maliit na tuldok na nagpapahiwatig na siya ay nagtatype. Ang sagot ay dumating sa loob ng 3 minuto. Bukas, 1-0 ang matalim, sa Coffee Kiss Coffee Shop. Kinabukasan, nakaupo sa isang malayong sulok ng pagtatatag, nakita ko siyang pumasok. Matangkad, matatag na postura, tumingin ng isang tao na ginamit sa paglutas ng mga krisis. Ang aming mga mata ay nagkita sa buong silid, at sa loob nito nabasa ko ang parehong bagay na naramdaman ko. Ang mundo ay gumuho, ngunit ang mga basurahan ay hindi pa nakarating sa amin. Umupo siya sa harapan ko, nang walang pagbati o pag-aalangan. Ipakita ang lahat ng mayroon ka, sabi niya, tahimik. Ang pagbubukas ng notebook ay tulad ng pagbubukas ng kahon ng Pandora, mga kopya, larawan, mensahe. Sa oras na malamig ang aming mga coffees, kami ay 2 estranghero na pinagsama ng isang karaniwang layunin. Alam mo ba kung ano ang pinakadakilang bahagi? Tanong ko, pinapayagan ang aking sarili ng isang baluktot ng ngiti. Sa palagay nila sila ay matalino. Naniloko nila kami. Nagdilim ang mukha ni Andre. At ano ang iminumungkahi mo? Sumandal ako, ibinaba ang boses ko. Nag-book na ako ng cabin sa tabi ng pintuan. Ngunit harapin natin ito, ang isang tao na sumisira sa kanilang honeymoon ay hindi kasing lakas ng dalawa. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Iminumungkahi mo ba di? Iminumungkahi ko na magkasama kami sa cruise na ito, bilang mga hindi mapaghihiwalay na mga kaibigan na nagpapakita kahit saan sila pupunta. Ang pag-ibig sa kanilang pag-ibig sa isang bangungot ay hindi nila malilimutan. Ngumiti si Andre, isang malamig, pagkalkula ng ngiti, tulad ng isang taong nakakuha ng plano sa kanyang ulo. Ngunit kailangan mong maging matalino. Hindi sapat na masira ang biyahe. Kailangan nating sirain ang kanilang pantasya, upang hindi na sila magkaroon ng lakas ng loob na magsinungaling muli. Tumango ako. Sa pagitan ng sakit at galit, isang kakaibang kaguluhan ang lumalaki. Nang bumalik kami sa Sochi, nais nila na hindi na sila ipinanganak. Sa linggong humahantong sa pag-alis, ginampanan ko ang aking papel bilang perpektong asawa sa pagiging perpekto. Tinulungan ko si Dmitry Pak ang kanyang mga bag para sa ikomperensya. Pinili ang mga korbatang, mga naka-aero na kamiseta, dinala siya sa Domodedovo Airport. Mamimiss kita, nagsinungaling siya sa check-in desk, tinitingnan ang aking ulo. Ang oras ay mabilis na pumasa, sagot ko na may matamis na ngiti, habang iniisip ang tungkol sa mga damit na naka-pack na sa inuupahang apartment ni Andre. Ang kanyang paglipad ay hindi sa St. Petersburg, ngunit kay Sochi. Ngunit ang aking asawa ay hindi kailangang malaman iyon. Nakilala ko si Andre araw upang ayusin ang aming kwento. Ang mga matandang kaibigan mula sa kolehiyo na, sa pamamagitan ng pagkakaisa, ay nakilala muli sa cruise. Ako, panloob na taga-disenyo, siya, ang parehong negosyante tulad ng dati. Walang romantikong inuendo. Isang dalisay hindi nakakapinsalang pagkakaibigan. Ito ay mahalaga. Pinag-aralan namin ang mapa ng barko hanggang sa isinaulo namin ang bawat koridor, book namin ang parehong mga pamamasyal tulad ng hindi tapat na mag-asawa, isang paglilibot sa Blue Bay of Gorgipia, sa Anapa. Maaari mo bang hawakan ito? Tanong ni Andre. 15 taon pagkatapos ng lahat. Alam mo ba ang nararamdaman ko? Ipinagtapat ko. Ngayon gusto kong umiyak hanggang sa ako ay lumipas, ngayon nais kong itapon silang dalawa sa dagat. Umungol siya. Sinaliksik ko ang batas ng maritime. Sa kasamaang palad na humahantong sa oras ng bilangguan. Ang madilim na katatawanan ay sumira sa pag-igting.
Natawa ako sa unang pagkakataon sa linggong iyon. Sumakay kami ng hiwalay tulad ng napagkasunduan. Ang pagpupulong ay matapos na kami ay mag-ayos. Ang cabin 406 ay maginhawa, balkonahe ng Pransya, view ng dagat na eksaktong katulad sa mga larawan. Inilagay ko ang aking tainga sa dingding na naghihiwalay sa akin mula 404. Katahimikan. Ang kanilang paglipad ay hindi darating para sa isa pang 2 oras. Hindi ko na unpack ang mga damit na binili ko lalo na para sa okasyon. Bold, masiglang piraso na hindi pa nakita ni Dmitry. Mga damit na sumigaw ng lahat ng hindi ko sinabi sa 15 taon. Isang matandang kakilala ng aking ama. Para sa ilang mga pabor, palaging may mga naaalala ang mga kurbatang dugo, dati niyang sinabi. Ang folder na iyon ay ang aking lihim na sandata patunay na ang kanilang pikaswal na pag-iibigan ay, sa katunayan, isang mahusay na itinatag na gawain. Ang bawat larawan, bawat stamp ng petsa. Ang bawat booking sa pangalan ng Tiki at Yen. Ngunit ngayon? Ngayon ang sakit ay naging isang bagay na mas matalim. Isang bagay na pakinabang. Pinatakbo ni Andre ang kanyang mga daliri sa gilid ng mga larawan, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang halo ng paghanga at pinigilan ang galit. Wala silang ideya kung ano ang darating sila. Ang kanyang tinig ay mababa, halos isang ungol. Bukas ng gabi, kapag naglalakad sila sa silid na iyon, kasama ang kanilang mga plastik ng ngiti at damit ng disenyo, maramdaman nila ang mga hari ng mundo. Hanggang sa tumingin sila sa aming mesa. Umiti ako. Hindi ang nanginginig ng ngiti ng isang tao sa gilid ng pagbagsak, ngunit iyon ng isang tao na sa wakas ay humahawak ng mga bato ng laro. Eksakto. At papayagan namin silang malunod sa kanilang sariling pagkukunwari. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang damit na napili ko para sa hapunan, isang itim na strapless na damit, kaya masikip na tila na tahi sa balat, na may isang linya ng liig na napunta hanggang sa imahinasyon ni Dmitry ay nangahas na pumunta. Ito ay magiging isang di malilimutang gabi. Para sa ating lahat. Naintindihan ni Andre nang wala akong kinakailangang ipaliwanag. Inihanda din niya ang kanyang sarili, ang mga angkop na demanda, isang relo na nagkakahalaga ng higit sa aming buong paglalakbay, ang postura ng isang tao na hindi lamang pag-aari ng mga piling tao, ngunit pinangungunahan ito. Mapapaliit nila kami, Anya, inaayos ang kanyang kurbatang. Iniisip nila na kami ay 2 mabaliw na tao na desperado para sa paghihiganti. Ngunit ang mga mabaliw na tao ay hindi nagplano. Hindi sila nag-aaral. Hindi sila naghihintay para sa tamang sandali upang hilahin ang gatilyo. Kinuha ko ang baso ng alak na inalok niya sa akin at inayos ang aming muni sa window ng cabin. Sa patulan na hustisya. Ang madilim na likido ay sumayaw sa ilaw ng paglubog ng araw. Bilang pula ng galit na kumonsumo sa akin ng maraming linggo. Ngunit ang galit na iyon ay hindi na sinunog na hindi napapansin. Ngayon ito ay isang malamig, kinakalkula na apoy. Bukas, kapag nakita nila kaming nakaupo sa talahanayan ng ulo, tumatawa at nag-toos tulad ng mga dating kaibigan, magsisimula silang pawisan. Dahil malalaman nila ang isang bagay, hindi kami narito upang umiyak. Narito kami upang manalo. At habang ang barko ay pinutol sa madilim na tubig ng dagat, itinaas ko ang baso sa aking mga labi at dahang humigop na nasisiyahan ang mapait na lasa ng alak at ang matamis na hinula ang tagumpay. Ang pribadong tiktik ay napatunayan na isang profesional na hindi lamang karampatang, kundi pati na rin ang pag-unawa. Lalo na matapos kong malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon at nag-alok ng masaganang kabayaran para sa mga serbisyo sa pagkonsulta. Sapagkat, nakikita mo, kapag ang isang asawa ay nagyabang tungkol sa palaging pag-book ng parehong linya ng cruise para sa mga biyahe sa negosyo, hindi lamang siya nahulaan, siya ay naglalagay ng isang mapa. Inayos ko ang mga larawan sa pamamagitan ng petsa. 8 paglalakbay sa 18 buwan. Palaging nasa Perez. Laging sa ilalim ng gisi ng mga pagpupulong sa korporasyon. Hindi ito isang kaso, umiling-iling si Andre, sinusuri ang mga dokumento. Ito ay pangalawang kasal na may pagkukunwari ng first class. At bukas, malalaman nila na alam natin ang lahat. Hindi lamang tungkol sa paglalakbay na ito. Higit sa lahat, nagplano kami hanggang hating gabi. Ang bawat pagkakataon na nakatagpo, bawat salita,
bawat kinakalkula na pag-pause. Walang improvised. Lamang ng malamig na diskarte, tulad ng chess kung saan ang bawat piraso ay sakripisyo bago ang unang paglipat. Sa umaga, ang pagbiyahe sa Museo ng Gordpia. Sumakay kami sa bus sa likuran nila. Si Vika ay umuurong sa upuan na parang sinunog ng tela ang kanyang balat. Sinubukan ni Dima ng ngumiti, ang ngiti na iyon ng isang tao na iniisip pa rin na makokontrol niya ang salaysay. Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Umupo ako mismo sa likuran. Ang amoy ng kanyang murang pabango, na halong may pawis ng kawalan ng pag-asa, ay halos maputla. Kailangan nating makipag-usap, nagsimula si Dima, nanginginig ang kanyang boses. Siyempre. Inilagay ko ang bag sa aking kandungan. Mayroon pa kaming 3 araw. Walang pagmamadali. Ang oras ay kung ano ang hindi namin kakulangan. Sa buong paglalakbay, pinanatili namin ang magalang na pag-uusap. Mga komento sa Byzantine mosaics, papuri para sa koleksyon ng amphora. Ang mga bagay na walang halaga ay higit pa sa anumang direktang akusasyon. Bulong nila. Tumingin sila sa likod. Nanginginig sila sa tuwing tumawa ang aming pagtawa sa mga gallery. Sa pamamagitan ng gabi, sila ay nasa gilid ng pagbagsak. Node. Opisyal na hapunan, nagsuot ako ng isang itim na damit na may hubad na likod. Elegant. Mahal. Nabili lalo na ngayong gabi. Si Andre, na hindi magagawang sa kanyang tuksedo, ay nagpakilala sa matagumpay na negosyante na, sa pamamagitan ng pagkakataon, ay malapit ng buwagin ang buhay ng ibang tao. Pumasok kami sa silid 15 minuto pagkatapos nila. Isang magalang na ngiti. Maaari ba tayong magtipon? Inilipat na niya ang upuan bago sila tumanggi. Ang mga patakaran ng pag-ugali ay isang masarap na bitag, ang pag-back down ay lilikha ng isang iskandalo. At alam nila ito. Napakagandang gabi, sabi ni Andre na nagbubunyag ng napkin na may katumpakan na kirurhiko. Tumingin si Vika sa damit ko. Nakakalma ang mukha niya. Ang modelong ito ay pamilyar sa akin. Hindi ba ito sa kaganapan sa korporasyon sa Barca? Tanong ko, matamis. Sa okasyong iyon, ipinakilala mo si Dima bilang iyong kasamahan sa trabaho. Isang makapal na katahimikan ang nahulog sa mesa. Lumapit ang waiter, matulungin. Mag-alok ng champagne, tinanong ko, nang hindi tinitingnan ang aking mga mata. Ipinagdiriwang namin. Pagdiriwang ano? Ang boses ni Dima ay sumira, malupit. Binuksan ko ang sobre. Ang mga litrato ay dumula sa buong puting tablecloth, tulad ng mga minarkahang card sa isang rigged game. Mga kaarawan. Lalo na ang 18 buwan ng iyong unang paglalakbay ng magkasama. Turkey, Marso noong nakaraang taon. Mediterranean, Mayo. Crimea, Hulyo. Sa lahat ng oras na nanumpa ka na ikaw ay nasa isang misyon ng trabaho. Iniwan ng dugo ang kanyang mukha. Mula sa kung saan. Palagi kong hinahangaan ang iyong pagiging maingat, patuloy ko na pinipiga ang baso sa pagitan ng aking mga daliri. Parehong kumpanya ng cruise. Parehong cabin. Ginawa nitong mas madali ang paghahanap. Umiling ang kamay ni Vika habang naabot niya ang baso ng tubig. Pinili ni Andre ang eksaktong sandaling iyon upang maihatid ang pangwakas na suntok. Pagsasalita ng meticulousness, binuksan niya ang isang folder sa mesa. Sinuri ko ang mga ulat sa pananalapi ng kumpanya sa huling 2 taon. Ang ugnayan sa pagitan ng mga pag-alis ng cash at ang mga petsa ng kanilang mga lumulutang na kongreso ay mausisa. Ang baso ay nagyelo sa kalahati sa kanyang mga labi. Wala kang napatunayan. Hindi sumasang-ayon ang mga namumuhunan. Ngumiti si Andre, malamig. Nagkaroon kami ng isang produktibong pagpupulong kahapon. Ipinakita nila espesyal na interes sa mga dokumentong ito. Hindi sila immobilized. Nakulong na walang paraan. Ano ang gusto mo? Si Dima ay maaaring halos bumulong. Sumandal ako, ang mamahaling pabango na sumalakay sa kanyang puwang. Ngayon, hapunan lang. Para makipag-usap. Isang ngiti. Siguro sinabi mo kay Andre tungkol sa iyong mga plano sa negosyo para sa susunod na taon. Sigurado akong gusto niyang malaman kung aling mga komperensya ang talagang romantikong mga getaways.
para silang mga bangkay sa mesa. Naglingkod ang waiter sa champagne. Ang katotohanan, itinaas ko ang baso na laging dumarating sa ibabaw. Ang hapunan ay isang symphony ng pino na pagpapahirap. Ang mga inosenteng parirala ay nakipag-ugnay sa mga detalye ng kanilang kaso. Ang bawat salita, isang tumpak na hiwa. Maliit, halos hindi mahahalata. Ngunit magkasama, sila ay namumula ng walang awa. Sa dessert, pareho silang mukhang may sakit. Nag-iwan ako ng isang kiki sa mesa nang bumangon ako. Ito ang suite sa tabi ng pintuan. Tumalikod kami sa dingding. Isang buntong, hininga. Ang acoustic test, sa pamamagitan ng paraan, ay kakila-kilabot. Ang mukha ni Dima ay nagkalat. Naunawaan niya, kahit na ang kanilang privacy ay nilabag. Magnificent, ungol ni Andre nang umalis kami, inaayos ang kanyang kurbatang. Pero ito lamang ang simula. O, alam ko, sagot ko, hindi nakakaramdam ng kagalakan, ngunit isang nagielo, malinaw na kasiyahan ng kristal. Ang pinakamahusay ay darating pa. Nag-text ako kay Andre bago matulog, salamat sa ngayon. Bukas, walang awa. Agad ang tugon, hinukay nila ang kanilang sariling libingan. Tiyakin lang namin na hindi sila makalabas dito. Nakatulog ako sa tunog ng mga nakataas na tinig sa kabilang linya ng dingding. Medyo paghihiganti. Walang pahintulot, grumbled Dima, tumatalon mula sa upuan na parang nasusunog ang upuan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng galit at gulat. Ngunit narito mayroon kaming isa pang espesyal na imahe, anunsyo ko, na kumakaway sa sound technician. Ang screen ay naiilawan sa post ng Instagram ni Vika, isang anunsyo sa pakikipag-ugnay, siya ay nag-ikot sa tabi ni Andre na nagpapakita ng isang singsing na ay magiging taunang sweldo ng isang average na ehekutibo. Ang petsa. 6 na buwan na ang nakalilipas. Sakto sa taas ng iyong pag-iibigan sa aking asawa. Nagyelo ang bulwagan. Una, isang makapal na katahimikan, ang uri na nauna sa mga bagyo. Pagkatapos ay nagsimula ang bulong, mga siday na sulyap, tagilid na ulo, pag-ungol ng mga paghuhusga sa pagitan ng baso ng champagne. Ito ay eksaktong uri ng pagsisiyasat na kinatakutan nila, ang parehong na nagpakatago sa kanila sa hindi nagpapakilalang mga pagbiyahe na may mga peking pangalan at mga gawaing gawa. Mukhang oras na ang aming oras upang lumiwanag, sabi ni Andre, na pinalawak ang kanyang kamay sa akin ng kagandahan ng isang mandaragit na aalok ng biktima nito ang huling paghigop ng tubig bago pag-atake. Tinanggap ko. At lumabas kami ng sayawan. Isang tango. Hindi lamang ang anumang tango, ang tango na iyon, rehearse ng lubusan sa buong linggo, ang bawat hakbang na kinakalkula tulad ng isang pag-insisyon ng kirurhiko. Ang aking mga daliri ay pinisil ang kanyang may katumpakan ng isang talim, ang aming mga katawan ay lumipat sa nakamamatay na pag-synchrony. Ang bulwagan ay sumabog sa palakpakan. Ang ilan sa paghanga. Ang iba ng huli na pag-unawa. Tumakas sina Dima at Vika tulad ng mga daga mula sa isang lumulubog na barko, nang hindi tumitingin, nang hindi nagpaalam. Sinusundan namin sila. Natagpuan namin ang mga ito sa madilim na kubyerta, kung saan ang mga alon ay nag-crash laban sa katawan ng katawan tulad ng isang metronom ng kanilang kapahamakan. Inakusahan siya sa isang mababang ngunit matalim na tinig, nakipaglaban siya sa galit ng isang tao na napagtanto, huli na siya ay isang paalamang. Bumagsak, tulad ng naobserbahan ni Andre Tuyo. Perpekto. Ngunit hindi pa kami tapos. Habang lock nila ang kanilang mga sarili sa kanilang suite, nag-order ng hapunan sa kanilang silid tulad ng pinarusahan ng mga bata, sinaktan ko ang isang pakikitungo sa serbisyo ng pagkuha ng cruise. Isang album ng mga alaala, kagandahang loob ng anonymous admirers. Sa loob, mga propesyonal na larawan ng bawat panahunan sandali, ang kanilang mga fights sa mga sulok ng sisidlan, ang kanilang mga kinontrata na mukha, ang kanilang pagkakasala. At, sa background, halos hindi mahahalata sa bawat imahe sa amin. Kami ni Andre, palaging naroroon, palaging nagmamasid. Ang mga litratista ay nakatanggap ng isang mapagbigay na bonus para sa masining na paghuhusga. Ang takip sa ginto ay nagbigay ng isang ironic inscription, paglalakbay ng mga discoveries.
Napanood namin mula sa mga anino ng pasilyo habang ang flight attendant ay naghatid ng package. Sa pamamagitan ng crack sa kalahating bukas na pintuan, nakita ko ang mukha ni Dima nang buksan niya ang album. Una, hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, ang kilabot. Ang capitulation. Talunin. Kinaumagahan, habang naghahanda ang barko na mag-dock sa huling port, inihayag ng pampublikong address system sa isang hindi sinasadyang tinig. Pansin, Dmitry Traximov at Victoria Rudneva, makipag-ugnay sa senior management na mapilit na regular ang mga dokumento sa landing. Dumating sila ng nagmamadali, gulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi lamang ang administrator na naghihintay sa kanila. Ang isang kinatawan mula sa Black Sea Cruises ay naroon din, isa pang pakinabang na pakikipag-ugnay na aming nilinang. Ang tao, na hindi nagkakamali sa kanyang suite, ay nagsimula sa isang tono na purong lason na pormalidad. Ace Traximov, Yan, Rudneva. Nakatanggap kami ng nababahala na impormasyon tungkol sa mga posibleng maling impormasyon sa oras ng pag-book. Isang kinakalkula na pag-pause. Ang iyong paglalakbay ay naitala bilang mga gastos sa korporasyon ni De Meridiano na may kaukulang dokumentasyon sa buwis. Gayunpaman, narito, isang manipis na ngiti, ang likas na katangian ng iyong pananatili ay tila, sabihin natin, personal. Ano ang pinagsasabi mo? Sumimangot si Dima, ngunit nasira na ang boses niya. Ang iyong corporate ay ginamit upang magbayad ng mga invoice para sa isang restaurant, spa at kahit na, isang sheet ng papel ang nadula sa buong mesa, isang tindahan ng alahas sa Monaco. Ang pagsunod sa iyong kumpanya ay may kamalayan na. Naging maputla si Vika. Hindi namin ginawa iyon. Kasinungalingan at alam ng lahat doon. Napanood kami ni Andre mula sa malayo, tulad ng mga direktor na nanonood ng rurok ng isang pelikula na isinulat namin ang aming sarili. Ang katibayan na natipon namin, kasama na ang mga mensahe na ipinadala ko nang hindi nagpapakilala sa linya ng etika ng kanyang kumpanya, ay nag-trigger ng isang panloob na pagsisiyasat. Samantala, natanggap ni Vika ang kanyang sariling regalo, ang pag-access sa mga account ng kanyang pagsisimula ay nagyelo. Ang mga namumuhunan na alerto ni Andre ay nagsimula ng isang forensic audit. Ang bawat sentimo ay nalulumbay bawat transaksyon. Ang hinala ngayon ay nasa ilalim ng isang magnifying glass. Tumayo sila na lumipat sa desk ng administrasyon, pinapanood ang kanilang maingat na itinayo na mga mundo na bumagsak tulad ng mga bahay ng mga card sa isang walang tigil na hangin. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Hindi galit. Lamang na malinaw na kristal, halos klinikal na kasiyahan nang makita ang mga kaliskis ng hustisya, sa wakas, balanse. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakanulo, nagbulong ako kay Andre nang hindi tinitingnan ang aking mga mata. Ito ay dahil sa pagmamataas. Para sa mga taon ng pamamaraan na binalak na kasinungalingan. Akala nila hindi sila mababago. Akala nila may karapatan silang makipaglaro sa buhay ng ibang tao nang hindi nagbabayad ng presyo. Sumang-ayon siya na maihalos hindi mahahalata na tumango sa direksyon ng mag-asawa. Iyon ang problema sa pagsasaalang-alang sa iyong sarili na matalino. Regret. Tanong ko, bigla. Ilang sandali si Andre upang tumugon. Ang kanyang mga mata, na ayos sa eksena ng paglalahad, ay sumasalamin sa isang bagay sa pagitan ng nostalgia at disdain. Ikinalulungkot kong pinagkakatiwalaan ang isang tao na hindi karapat-dapat. Ikinalulungkot kong hindi ko makita ang mga palatandaan ng mas maaga. Tumahimik siya. Ngunit ito, ipinahiwatig ang Dima at Vika na may maingat na kilos. Hindi isang patak. Nang umalis sila sa opisina, ang kanilang mga mukha ay maputi kaysa sa bula sa mga alon sa labas. Lumapit ako, sadyang dahan-dahan, na parang nakalulugod sa huling sips ng isang bihirang alak. Kumusta ang cruise? Tanong ko, matamis. Lahat ng gusto mo? Ang aking dating asawa ay tumingin sa akin ng mga mata na hindi ko nakilala. Walang galit. Walang hamon. Takot lang. Natakot sa alam ko pa rin. Nang magagawa ko pa rin. Ito lamang ang simula, sinabi niya, mahinahon. Bukas, kapag nag-dock kami, ang iyong mga bagay ay maghihintay sa isang hotel, sa loob ng mga kahon. Ang mga kandado sa apartment ay nabago.
Ang mga papeles ng diborsyo ay kasama na ang aking abogado. Lumingon ako kay Vika. O, at pagsasalita ng mga pagkalugi, ibabalik ba nila ang deposito para sa iyong kasal? Si Andre ay mapanghikayat sa kanyang mga supplier. Siya ay kumindat na parang sinampal ko siya. Alam mo ba kung ano ang pinakamasamang bahagi ng pagkakanulo? Tinalakay ko silang dalawa, tahimik. Inihayag nito kung sino talaga ang tao. Pareho kayong nagpahayag ng iyong sarili. Ngumiti ako nang walang init. Tiyakin ko lang na nakita din ito ng lahat. Tumalikod kami ni Andre at naglakad palayo. Iniwan silang hindi gumagalaw, natigilan, lumulubog sa kanilang sariling mga lugar ng pagkasira. Nang gabing iyon, ang huling ng paglalakbay, kumain kami sa talahanayan ng kapitan ang mga upuan na orihinal na nakalaan para sa kanila. Ngayon, salamat sa ilang mga mahusay na inilagay na mga salita at mga bagong koneksyon. Sa mga bagong pagkakataon, itinaas ni Andre ang kanyang baso. Hinawakan ko ang aking baso sa kanyang, pakiramdam na mas magaan kaysa sa mayroon ako sa mga taon. At ang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano kasakit ito, idinagdag niya, palagi itong pinapalaya. Pagkalipas ng 6 na buwan, tumayo ako sa balkonahe ng aking bagong apartment sa Sochi. Unang linya. Ang itim na dagat ay nakaunat sa harap ko, walang hanggan at hindi mahulaan tulad ng hinaharap na, sa unahang pagkakataon sa isang mahabang panahon, hindi ako tinatakot, kinurot ako nito. Ang diborsyo ay nakakagulat na mabilis. Si Dima, na nahaharap sa isang bundok ng katibayan at isang hindi maibabalik na propesyonal na pagbagsak, ay hindi paligsahan ng isang solong punto. Ang kanyang pag-ibig sa pag-ibig ay nagkakahalaga sa kanya ng higit pa sa isang kasal, ang kanyang karera. Ang pagsisiyasat sa pagsunod ay nagresulta sa demonyo, formal na babala at pagkawala ng bonus. Ipinagbawal siya ng Black Sea Cruises dahil sa pagpapalabas ng mga pondo ng korporasyon. Tulad ng para kay Vika, ang kanyang kinalabasan ay mas kapansin-pansin. Ang mga irregularidad sa pananalapi na nakalantad ni Andre ay ang dulo lamang ng iceberg. Ang pag-audit ay nagsiwalat ng isang sistematikong pamamaraan ng pagkalugi ng mga pondo. Ang kaso ay naging kriminal, Artikulo 160 ng Russian Criminal Code. Maling pag-apruba. Siyempre, ang kasal ay hindi naganap. Ang mga hindi maibabalik na deposito at natapos na mga kontrata ay lumala sa krisis sa pananalapi na nailing ng mga legal na paglilitis. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Andre, nakarating lang. Tanghalian. Matapos ang paglalakbay, ang aming relasyon ay nagbago sa hindi inaasahang paraan. Hindi ito pag-ibig, pareho kaming pagod para sa mga bagong pag-iibigan, ngunit ang isang pagkakaibigan na hinuhusay sa apoy ng parehong pagtataksil. Siya ay inilipat ang punong himpilan ng kanyang ngayon na umuusbong na pagsisimula sa Sochi. Isang desisyon sa negosyo na sinasadya na nakahanay sa aking paglipat. Pinto ng sagot ko. Ang bistro sa waterfront ay nakaimpek, ngunit inilaan ni Andre ang aming karaniwang talahanayan sa balkonahe. Nang makita niya ako, tumayo siya ng isang tunay na ngiti, isang bagay na, buwan na ang nakalilipas, ay tila imposible. Sinara ko ang pakikitungo sa Innopolis, anunsyo niya, sa sandaling nakaupo ako. Ang mga namumuhunan ay euphoric. Binabati kita. Itinaas ko ang aking baso ng tubig. Hindi masama para sa isang tao na sinubukan ng kasintahan na mabangkarote ang kanyang kumpanya. Tumawa siya, isang tunog na, sa bawat buwan, ay tunog na mas natural, hindi gaanong mapait. Narinig ko ba ang anumang balita mula sa aming mga kaibigan? Tinanong ko, pagkatapos na maglingkod ang waiter sa mga nagsisimula. Hindi direkta, anya, na pinutol ang isang piraso ng isda. Ngunit nakita ni Karina si Dima sa isang kumperensya noong nakaraang buwan. Manipis, madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, mukhang isang haunted na hayop. Si Karina, ang aking kaibigan mula sa Moscow, ay naging kaalyado ko mula pa noong isang araw. At Vika? Tinanong ko, higit pa sa pag-usisa kaysa sa paghihiganti. Kondisyon, nag-alam si Andre. Buong kabayaran at serbisyo sa komunidad. Ang mga magulang ay nagpautang sa apartment upang bayaran ang mga abogado. Ipagpalit namin ang impormasyong ito ng walang triumphalism. Ang uhaw sa paghihiganti ay nagbigay daan sa isang bagay na mas mahalaga, kawalang interes.
Hindi ka walang interes, ngunit ang katahimikan ng isang tao na naka-on na ang pahina. Dinala ng waiter ang pagkain. Ang pag-uusap ay lumipat sa iba pang mga paksa. Ang pag-uusap ay dumula sa kasalukuyang mga gawain. Ang aking bagong negosyo sa pagkonsulta, mga plano sa pagpapalawak, sa kaganapan sa kawanggawa sa susunod na linggo. Ito ay sa pagitan ng isang kutsara ng dessert at isa pa na nabanggit ni Andre, halos kaswal. Nais malaman ni Katia, tumahimik siya, na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Nagpadala ng isang patalastas ang Black Sea Cruises. Espesyal na itineraryo ng bisperas ng bagong taon. Nagpaplano ka ba ng isa pang cruise? Sa katunayan, naisip ko ng eksakto ang kabaligtaran, ang pagligtas sa normalidad ng karanasan na iyon. Isang paglalakbay na walang mga traps, nang walang dramatikong paghahayag. Lamang ang dagat, ang araw at ang katahimikan nang hindi kinakailangang matukoy ang sulyap o bigyang, katwiran ang iyong sariling presensya. Mga tunog tulad ng isang makatuwirang plano, inamin ko pagkatapos ng ilang sandali. At ikaw? Pupunta ka ba? Bilang mga kaibigan, mabilis siyang idinagdag na parang naramdaman ang pangangailangan na malinaw. Sa palagay ko pareho kaming karapat, dapat sa isang paglalakbay ng walang pagtataksil sa iba. 6 na buwan na ang nakalilipas, ang ideya ay gagawa ng aking tiyan. Ngayon, gayon paman, tumango ako ng isang tunay na ngiti. Natapos ang tanghalian at lumakad kami sa baybayin, ang hangin na nagdadala ng maalat na amoy ng mga alon. Noon ay napagtanto ko kung magkano ang nagbago. Ang cruise na iyon, na dapat ay isang gawa ng paghihiganti, ay nagtapos sa pagbubunyag ng isang bagay na mas malaki sa akin, ang aking sariling lakas. Naligtas ako hindi lamang sa pagkakanulo, ngunit ang pagdurog ng lahat ng mga plano na akala ko ay hindi matitinag. At narito, sa isang piraso. Alam mo, sinabi ko, na pinagmamasdan ang mga bangka na angkla sa marina, kung minsan ay nais ko ring pasalamatan sila. Sumimangot si Andre, nakakaintriga. Upang magpasalamat? Bakit? Para sa pagpilit sa akin na maging mas malakas kaysa sa naisip ko. Lumingon ako sa kanya, na nagpapahiwatig sa kanya ng isang maingat na kilos. At para sa, hindi sinasadya, na nagbibigay sa akin ng isang tunay na kaibigan. Dahang tumango siya, na parang ibinalik ang parehong konklusyon. Akala ko ang parehong bagay pagtatapat niya. Kung hindi niloko si Vika, magpakasal ako sa isang magnanakaw at sinungaling. Ngayon, nagtatayo ako ng isang bagay na totoo. Sumayaw ang araw sa tubig, pagpipinta ng lahat ng ginto. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang kakanyahan ng natutunan ko. Ang tunay na paggaling ay hindi nagmula sa paghihiganti, gaano man ito ka, sweet. Ipinanganak ito kapag, mula sa basurahan ng nakaraan, nagtatayo ka ng bago, matapat at sa iyo lamang. Kailangan kong pumunta, tumingin si Andre sa kanyang relo, nang walang pag-asa. Kaya, tungkol sa cruise. Bisperas ng bagong taon sa dagat. Ngumiti ako, nakakaramdam ng isang magaan na minsan ay tila imposible. Ang bisperas ng bagong taon ay perpekto. Ang perpektong paraan upang magsimula ng isang bagong kabanata. Habang nagpaalam ako, tiningnan ko ang isang huling pagtingin sa dagat, katulad ng nasaksihan ko ang kiis na iyon. Mapagpa siyang uziiro. Ang tubig na minsan ay nagdala ng bigat ng pagkabigo ngayon ay sumasalamin lamang sa mga posibilidad. Bukas ang abot, tanaw, ang hinaharap ay hindi nakasulat, at, sa unahang pagkakataon sa mga taon, hinihintay ko kung ano ang darating na may taos, puso, halos pagkabata. Ang pinakamahusay na ay darating pa. At sa oras na ito, handa akong matanggap ito.